Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam ko nagbibigay ang Iglesia ni Cristo mga sa Agis. Itong Mayo Agis pa, bibigyan ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, no? Ibibigay yan sa ama ng tahanan, yung mga listahan na yan. Pero hindi po ako naniniwala dito. Mauuna pa talaga si Bam Aquino. Mga kwenta-kwenta pa yung mga... Pero itong Juan na to, yari ka dyan, boss. Pwede yan. Anong petsa pa lang ngayon? Naglabas ka na. Ano lang to palamuti. Sabi ni Guro, pag nag-trending to, syempre alam nila pag Iglesia ni Cristo, sabihin naglabas ng ganito mga sample balot ng susuportahan ng Iglesia ni Cristo, magte-trending. Sasabihin, ito pala yung nalabas ng Iglesia ni Cristo, susuportahan din namin ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, huwag po kayo maniniwala dyan sa tao na yan, ha? Huwag po niyong iboboto or huwag niyo pong susundin yung mga ganyan na nakikita sa social media. Maniwala po kayo kung ang Net25 ang nag-post sa kanilang social media account. Mismong Net25 anak ng teteng, pinangunahan mo pa ang Net25 Di ba? Mangungunahan mo pa Iglesia ni Cristo, sino ka ba? May katungkulan ka ba dyan sa Iglesia ni Cristo at unahan mo pa ang Net25? Bibigyan kita ng sasampalin kitang 3 beses sa... Kailangan naming umalis sa aming meeting de avance kanina. Kailangan naming tapusin pagkatapos lamang ng speech ni Mayor Alvin Villar, speech ko. Dahil pinatay nila yung ilaw dahil meron ng seryosong banta sa aming buhay doon. Kasi once pinatay nila yung ilaw kanina doon sa center na iyon, napakaliit ng center na iyon, lahat ng tao nagkagulo, lahat ng matatanda at bata ay natakot na. At lahat po ay gusto nang umalis at nagkagulo na po, kaya kailangan namin umalis kanina. Yun na rin po ang abiso sa amin, kailangan namin umalis doon sa meeting de avance namin kanina. Ang na-observe po namin kanina doon sa meeting de avance na yun, kasi mainit yung barangay na iyon, dahil yung barangay na yun, yung kapitan ay napaka-close sa administrasyon sa aming bayan ngayon. At lahat ng mga tao doon, lahat ng mga mahihirap na taong bayan doon sa barangay na yun ay tinatakot ng mga nakaraang eleksyon. Sila ay pinapasok ng asawa ng mga nakaupo dito sa ating bayan, tinututukan ng baril, tinatakot, hinaharas, tinatakot kapag hindi nila iboboto yung administrasyon. Kaya yung mga mamamayan ng Sinipil ay takot talaga yung mga tao na lumabas. Iilang tao lamang ang lumabas kanina. Boom! Alright mga kababayan, magandang araw, no? Panibagong reaction video tayo. Iglesia ni Cristo naglabas na ng sample ballot or yung susuportahan nila ng mga kandidato sa pagkasenador. Wow, ano yan? Fake news or hindi fake news? Pangalawang pag-uusapan natin mga kababayan, Attorney Harold Respicio, nagdelikado ang buhay ang pagkasabi niya sa kanyang vlog, patay. Ano ang pinatay? Kaya mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Kung hindi ka pa like ka na para lagi kayong updated sa ating mga video. Mga kababayan, nasa huli ng video, no? Pag-uusapan natin si Attorney Harold Respicio. Nako, nagdelikado ang buhay, pero buhay pa naman siya. Panoorin ito sa huli ng ating video. So ngayon, ito ating pag-uusapan, sisimulan natin kaagad kasi baka nag-iinit na kaagad ang inyong mga tambutso. Dito mga babayan, sa una natin pag-uusapan sa reaction video natin, may lumalabas na sample ballot. Ito kaya ay totoo? I-analyze natin yan sa mapapanood natin video. Sa akin kasi sa akin opinion ang Iglesia po ni Cristo hindi po basta-basta naglalabas ng mga listahan ng mga susuportahan nila. I think ito ay fake news. Fake news to! Pero syempre, dapat i-analyze ito sa video. Panoorin muna natin. Okay? So stay put ka lang dyan. Simulan natin itong video. Saka, bigyan natin ng komento. Alright, let's go. Pasok mo na yan, boss. Just in. Pinaghihinala ang i-endorso ng Iglesia ni Cristo sa pagkasenador, lumabas na sino-sino nga ba ang mga tatakbong senador na mapalad na dadalhin ng Iglesia ni Cristo para iboto ngayong May 2025 elections. Ngunit katakataka na 8 lamang na pangalan ang nakasulat sa papel na ito na mula sa isang Facebook post. Una sa listahan ay si Bam Aquino, pangalawa si Bong Revilla, pangatlo
si Pia Cayetano. Bigyan mo ng isang boom! Eto mga kababayan, ito sinasabi ko sa inyo, fake news ka agad no? Naglabas ka na ng listahan ng Iglesia ni Cristo, no? Halatadong fake news, fake na listahan yan, boss, no? Inuna mo pa talaga si Bam Aquino. Diyos ko naman. Hindi ganyan ang Iglesia ni Cristo. Ha? At inuna mo man si Bongo or si Marcoleta, anak ng tipaklok. Inuna mo pa si Aquino. Grabe talaga makagawa ito ng mga ipapatrending nila. Alam ko marami nagalit diyan. Aba, malupit. Iglesia ni Cristo, inuna pa si Bam Aquino. Isang boom pa nga yan, boy. Boom! Ang lupit na naglabas ng balitang are. Aba, ay nako. Tapos walo pa, iniwan pa yung ibang mga kasama natin na sa PDP laban. Nako, tuloy pa natin to mga babayan Diyan ka lang, tuloy natin to. Ika-4, si Bato de la Rosa. Ika-5, si Bongo. Ika-6, si Rodante Marcoleta. Ika-7, si Senator Amy Marcos. At ang ika-8 ay si Camille Villar. Ito ngayon ang viral sa social media at matagal nang hinihintay ng netizens ang listahan mula sa Iglesia ni Cristo. Nakita rin natin sa post ni Juan Luna Vlog mula sa Facebook. Ito daw ang INC sample ballot at na-surprise daw siya nakasama si Bam Aquino sa isa. Eto no. Juan Luna Vlog. Isra ulo ka, saan ka kumukuha ng ganyan? Iglesia ka ba ni Cristo? At sino ka ba? Meron ka bang katungkulan sa Iglesia ni Cristo para maglabas ka ng ganyan na mga sample na mga candidates na susuportahan ng Iglesia ni Cristo? Bawal yan. Pwede kang makasuhan dyan, boss. Pwede kang makasuhan, no? Juan Luna. No? Pinapangunahan mo ang Iglesia ni Cristo. Tapos nagawa ka ng ganyang vlog mo. Uunahin mo pa si Bam Aquino. Sinunod mo pa yung mga iba. Tapos nandiyan pa si Amy. Nandiyan pa iniwan mo Sana maniniwala ako sa iyo Halos dapat pasok lahat yung mga Duterte namin Ha? Inuna mo pa talaga si Bam Aquino, boost ka. Wag po kayong maniniwala sa taong ayan. Ha? Bayaan nyo po, naglalabas ng fake news yan, malamang. Kung ang Iglesia ni Cristo, pwede siyang kasuhan dyan. Naglalabas siya ng ganyan na tawag dito, sample na susuporta ng Iglesia ni Cristo kahit hindi naman totoo, mayayari ka dyan. Bawalo yan. Sikreto po yan. Sikreto po at sa hindi pa yan agad po magbibigay. Ano pa lang petsa ngayon? Alam ko nagbibigay ang Iglesia ni Cristo mga sa Agis. Itong Mayo Agis pa bibigyan ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, no? Bibigay yan sa ama ng tahanan, yung mga listahan na yan. Pero hindi po ako naniniwala dito. Mauuna pa talaga si Bam Aquino. Mga kwenta-kwenta pa yung mga. Pero itong Juan na to, yari ka dyan, boss. Pwede yan. Anong petsa pa lang ngayon, naglabas ka na. Ano lang to palamuti. Sabi ni Guro, pag nag-trending to, syempre alam nila pag Iglesia ni Cristo, sasabihin naglabas ng ganito mga sample ballot ng susuportahan ng Iglesia ni Cristo, magte-trending. Sasabihin, ito pala yung nilabas ng Iglesia ni Cristo, susuportahan din namin ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, huwag po kayo maniniwala dyan sa tao na yan, ha? Huwag po niyong iboboto or huwag niyo pong susundin yung mga ganyan na nakikita sa social media. Maniwala po kayo kung ang Net25 ang nag-post sa kanilang social media account. Mismong Net25 anak ng teteng, pinangunahan mo pa ang Net25 Di ba? Mangungunahan mo pa Iglesia ni Cristo, sino ka ba? May katungkulan ka ba dyan sa Iglesia ni Cristo at unahan mo pa ang Net25? Bibigyan kita ng sasampaling kitang 3 beses sa tuloy natin ito mga babayan, tuloy natin. Sa inendorso ng Iglesia ni Cristo. Samantala trending at pinag-uusapan ang pamiting di avance ni Rodante Marcoleta sa Philippine Arena lang naman. Wow! Napuno niya
kasama ang Duterte's senatorial balls. Si Rodante Marcoleta lang yata halos ang ikararangal mong sabihin sa madla na iboto o iboboto mo bilang senador. Di ka mapapahiya sa taong ito. Parang si Joker Arroyo yan dati. Never ko'y kinahiya na ibinoto kong paulit-ulit si Joker Arroyo. Si Miriam Defensor Santiago nga dahil sa kanyang eccentricities, parang nakakahiya pang sabihin na ibinoto mo. Sina Joker Arroyo at Rodante Marcoleta lang ang naiisip kong ikararangal kong sabihing ibinoto o iboboto ko. True story. Kapag kagaya ni Rodante Marcoleta ang inendorso, alam mo na prinsipyo ang dahilan. Pero kapag ang inendorso ay sina Amy Marcos, Camille Villar, Benhur Abalos, Tulfo Brothers o Manny Pacquiao, ang suspetsya agad ay nagkabayaran. True story. Bakit? Kasi never magiging principled vote ang mga yan. Hindi ikararangal ni numan na i-endorso ang mga yan. Paalala lang mga kasweet, ang papel na ito ay kumalat lang sa social media. Hindi nito kinukumpirma na mismong inendorso na ito ng Iglesia ni Cristo. Yan, Pero sinasabi ko. kumakalat sa social media na ito daw ang dinala ng Iglesia ni Cristo para iboto sa pagkasenador ngayong May 2025 elections. Agree ba kayo sa mga nakalista dito? Kaya naman nagbigay ng comment at reaction si Mr. Will Talker nang mapuno ni Rodante Marcoleta ang Philippine Arena sa kanilang meeting di avance. Ganito ba ang hindi napapasama sa Magic 12 senatorial poll surveys? More than 100 times ang bilang nito bilang respondents. Ano na? Narito ang full video, panoorin natin. Ito. Grabe mga lods. Marcoleta, malakas. Imaginein mo, nag-meeting di avance si Attorney Rodante Marcoleta sa Philippine Arena at punong-puno siya. Ay, naka! Hindi nyo man pinapapasok si Attorney Rodante Marcoleta sa mga surveys. Pero, ito, ano to? Panalo na. Diba? Alam nyo mga lods, I'm so excited sa mangyayaring election no, ngayong Monday. Yeah. Sana fair talaga at sana lang walang dayaan na mangyari. Kasi confident ako yung mga Duterte senators kayang-kayang lumaban at manalo, 'di ba? Sa halalan. Imaginein mo kay Attorney Rodante Marcoleta pa lang to, punong-puno, 'di ba? And congratulations in advance, Attorney Rodante Marcoleta, Senator Attorney Rodante Marcoleta. And sana po ay hindi ka magbabago at patuloy niyo pong protektahan no, ang ating Vice President at tulungan ang mga Pilipino kapag naging senador ka na po. Grabe mga Lods. Sobrang nakakalungkot itong balita na to. Kakapasok na balita. Pinasok at hinold up ng mga kawatan ang Veterans Bank sa Taguig City. Bangko na yan ha. Nitong Lunes ng hapon, Mayo 5, 2025. Inaalam pa kung nasukol na ng mga otoridad ang mga nabanggit na hopper na nakabarikada na sa harapan ng naturang bangko. Pinasok at hold up ng ilang kawatan ang Veterans Bank sa Taguig City nitong Lunes ng hapon, May 5, 2025. Wala na, no? Sobrang sayang talaga ng momentum na na-create, no? Sobrang sayang ng sinimula ni Tatay Digong. Ngayon, bumalik na naman tayo sa dati. Imaginein mo, wag na tayong magpaka-plastikan dito, wag na tayong maglokohan dito. Kaliwat kanan na po ang nangyayaring nakawan. Hold upan, no? Sobrang kawawa ng mga kababayan natin. 'Di ba? Ganito ang mangyayari mga Lods pag ang mga tao ay hindi takot gumawa ng krimen. Kasi nga, bakit matatakot? Even 'di ba? Even the government
sinasabihan lang nila tayo pag nagrereklamo tayo na fake news lang tong mga nangyayari na to. Diba? Nakakamiss yung kamay na bakal, no? Nakakamiss yung may disiplina talaga. Dapat ganyan talaga ang mga namumuno sa bansa natin. Yung iniisip nila ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino at poprotektahan nila tayo sa mga krimen at mga kriminal. Grabe yung pagmamayabang ng ating presidente. Panoorin natin mga lods. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Wow. Panay po ang patayo natin ng mga flood control Wow. project. Dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. Grabe, inulit na naman niya. Pinagmayabang na naman niya ang flood control. Ay, Diyos ko. Grabe, no? Talagang yung mga sinasabi ni Mr. President na achievement niya, kunwari, hindi naman visible. Diba? Even nga, DPWH, aminado na sablay sa pagpaplano diyan sa flood control. Di ba may hearing pa nga yan eh. Pero ang ating presidente talagang pinagmayabang niya talaga. Nagulat ba kayo sa mga nakalista dito sa papel na di umano'y ito daw ang dadalhin ng Iglesia ni Cristo sa pagkasenador sa May 2025 elections? Totoo nga kaya ang papel na ito ay mula sa Iglesia ni Cristo? Ayan mga kababayan, ito yung unang ating issue. So, pabor ba kayo o naniniwala ba kayo mga kababayan sa nilabas ng tukmol na ito, no, na inunahan pa ang Net25 na maglabas ng sample balot, no, na susuportahan ng Iglesia ni Cristo? Pabor ba kayo dyan? Mag-comment po kayo mga kababayan para mabasa po ng ating mga subscribers, yung ating mga taga-suporta, at mag-usap po tayo sa comment section. Kasi po mga kababayan, no, sa analyze ko, I think kayo rin dyan, ay hindi po pwede maglabas ng ganyan. Kaya nga po secret po ng Iglesia ni Cristo yan. Hindi po yan dapat nagli-leak. Okay? Itong taong vlogger na to, maaari itong makasuhan. Fake news po yan. Wag po kayo nga nagniniwala dyan. Inuna pa si Bam Aquino, Diyos ko. At itong hold upan dyan sa may Taguig, doon sa aming banda, no? Kawawa. Ano, nangunguha na ng hold up para pandagdag sa sa kampanya. Tama naman yung sinabi ni ni Mr. Real Talker, no? Nami-miss natin ang namumuno ng may kamay na bakal, mga babayan. Kasi alam nyo, hindi na ho takot yung mga ibang mga kawatan. Hindi na ho sila takot sa mga otoridad. Kasi nga, yung ating presidente, simple lang, sobrang bait. Sa panahon po ngayon, mga babayan, hindi na po uso ang masyadong mabait. No? Mas maganda po talaga ay kinakatakutan po ng mga sambayanan at mga Pilipino ang namumuno para mayroon pong katahimikan. Yung pwede kang matulog sa daan, kahit mag-cellphone ka ng iPhone 1000, di ba? Yung iPhone 1000 yung pinakamahal na, yung susunod pa, di ba? 60, 17, 18, pang 1000 na, pang 1000. At yun na yung pinakamahal na kahit maglakad ka dyan sa may mga delikadong daan, wala pong mang-hold up sa'yo. Kahit matulog ka dyan, kahit yung bahay mo, maiwanan mo ng hindi nakapadlock, ay hindi po papasukan ng mga kawatan kasi nga takot nga sila. Dapat ho gayon, di ba? Dapat nga talaga maibalik talaga ang namumuno sa bansa na talaga naman ay sureball na nagmamahal sa mga nasa laylayan. At ito mga babae, napanood nyo naman yung arena, yung mismong pinakamalaking stadium ng Iglesia ni Cristo na umaabot siya ng 55,000 na katao. Kung hindi man ako nagkakamali, ganun po kadami ang kasya. Punong-puno po mga babayan. Tapos sasabihin nyo si Kong Marcoleta,
at o kaya itong buong team PDP Laban ay halos di pumapasok sa ano sa survey, mga fake news ho kayo. Wag ho kayo maniniwala sa mga survey ng mga sila lang may gawa kasi nababayaran ho yan. Ang maniwala ho kayo sa mga survey ng mga DDS at yung mga nagbablog na kung nasan sila nagpupunta kasi hindi ho yan pinapalabas sa live stream kung gaano kadami ang tao. Pero pag sa kabila, alyansa, pinapalabas ho nila. Pero nilalangaw man ay. Subukan nyo nga kayong mga alyansa, punta kayo doon, arkilahin nyo yung stadium ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo nga kung kaya yung punuin yan, boss. Napakahirap pong punuin yan, mga kababayan. No? Kita nyo kung gano'ng ka-suporta ang mga kababayan natin. Pag sinabing si Kong Marcoleta, Team PDP Laban, Team Tatay Digong, puno ang arena ng Iglesia ni Cristo. Nagsisilakihan na naman siguro mga mata ng mga alyansa, no? Delikado na kayo, boss. Yung mga nakalista na yan, wag ho kayong maniwala dyan, ha? At medyo, hindi, tagilid dyan. Kasuhan nyo yan, Iglesia ni Cristo. Dapat ang una magbabalita niyan, kung totoo man yan, no? Na gusto nilang ipakalat na ang sinusuportahan ng Iglesia po ni Cristo ay ang mga yan ay net 25 ho kaagad ang magkukulat niyan. Huwag niyo pinapangunahan ng Iglesia ni Cristo. Makukulong pwedeng yun, no? Pwedeng yan, kasuhan yan. Ha? Falsification of document. Tama ba yung ano ba pwedeng ikaso diyan? Falsification of fake news of documentation. Yari kayo, huwag kayo maniwala dyan. Makino pa una. Hindi mananalo yan, boss. At ang Iglesia po ni Cristo ay hindi po yan, hanggang matapos ang eleksyon, hindi po yan maglalabas ng ganyan na mga balita. Tapos na ang eleksyon, hindi ho sila maglalabas ng ganyan. Bawal po yan sa Iglesia ni Cristo. Para malaman nyo po na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang mga candidate ay yung mananalo. Kung may halimbawa, tapos na eleksyon at ay sinabi na, in-announce na kung sino yung mga nanalo, yun po ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo at KOGC. Huwag kayo maniniwala sa mga ganyan mga salita. Kakaltusang, nakakagigil tong bullshit na gano'n na to eh. Naglabas nito eh. Ganito mga babayan, kung sino ang mananalo itong eleksyon, yun po yung nasa listahan ng Iglesia ni Cristo. Sureball po yan. Huwag po kayo mag-alangan. Kasi ang Iglesia ni Cristo, pag dinala ka ng Iglesia ni Cristo, sureball panalo ka kasi pinapanalanginan po yan. Kaya kita nyo, lahat ng mga kandidato, sobrang pasuyo sa Iglesia ni Cristo, nanliligaw. Pero hindi nyo na mabubudol ang Iglesia ni Cristo. Woo! Kita nyo, nung nakaraan, di ba? Nag-peaceful rally kami, kasama si Boy Sardinas doon. Hindi pinakinggan ni Bongbong Marcos ang pagtitipo na yan, milyon-milyon na kababayan natin. Hindi ho pinakinggan, no? Binaliwala. Tinuloy pa rin nila yung pagbanat kay Tatang Digong. Pag-impeach, sinuloy pa rin. Ano pa nga asahan nyo sa Iglesia ni Cristo? Mga alyansa kayo. Hindi ba? Yung boss nyo nga, si BBM, hindi nga sumunod sa pakiusap ng Iglesia ni Cristo. Asa pa kayo manalo kayo? Wow, bigyan mo nga ng isang diyang boom! Yun ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Punta na tayo dito sa huling ating reaction video. Ito ay si Atty. Hardo Respicio. Sinabi niya sa kanyang vlog, patay. Ano kaya yung pasabog ni Atty. Hardo Respicio na nandun sila sa yung nagsasalita sila nang nagkakampanya kasi binibina, biglang pinatay ang ilaw. Pag pinatay ba ang ilaw, ibig sabihin nun, pwede kang pagbuburgurin o binastos. Ito panoorin natin. Panoorin muna natin tong si Atty. Hardo Respicio kung paano siya kinabahan si Atty. Hardo Respicio nagdelikado ang kanyang buhay at ang kanyang mga kasama doon sa kanilang pagkakampanya, pinatay. Ano kaya ang pinatay? Panoorin natin tong pinatay na Ray. Panoorin nyo mga babayan. Let's go. Ayan, sandali.
Ito. Sa Dito harap. siya, yan. Andito na kami ngayon sa headquarters ni Mayor Alvin Uy. Kailangan namin umalis sa aming meeting de avance kanina. Kailangan namin tapusin pagkatapos lamang ng speech ni Mayor Alvin Uy. Sandali, ulitin natin. Pak, nagsipa tayo. Oh, yan, sabi Namatay niya. yung ilaw. Pak! Oh, sabi ni Atty. Respio, pak! Ano sabi ni Atty. Respicio? Pak! Pinatay, no? At mukhang si Atty. Respicio namumutla pa at kinakabahan, no? Ay mukhang gugurgurin yata sila dyan binastos pinatay yung ilaw Ano pa kaya ang papatay? O, tuloy mo na, Atty. Ilaw, natakot na lahat. Posibleng pagpatay kay Mayor Alvin Uy at Atty. Harold Respicio. Merong bintana mula sa taas, direkto, pababa, papunta sa mga nag-i-speech sa harap. Andito na kami ngayon sa headquarters ni Mayor Alvin Uy. Kailangan namin umalis sa aming meeting de avance kanina. Kailangan namin tapusin pagkatapos lamang ng speech ni Mayor Alvin Uy at speech ko. Dahil pinatay nila yung ilaw dahil meron ng seryosong banta sa aming buhay doon. Kasi once pinatay nila yung ilaw kanina dun sa center na iyon, napakaliit ng center na iyon, lahat ng tao nagkagulo, lahat ng matatanda at bata ay natakot na. At lahat po ay gusto nang umalis at nagkagulo na po, kaya kailangan namin umalis kanina. Yun na rin po ang abiso sa amin, kailangan namin umalis doon sa meeting de avance namin kanina. Ang na-observe po namin kanina doon sa meeting de avance na yun, kasi mainit yung barangay na iyon, dahil yung barangay na yun, yung kapitan ay napaka-close sa administrasyon sa aming bayan ngayon. At lahat ng mga tao doon, lahat ng mga mahihirap na taong bayan doon sa barangay na yun ay tinatakot ng mga nakaraang eleksyon. Sila ay pinapasok ng asawa ng mga nakaupo dito sa ating bayan, tinututukan ng baril, tinatakot, hinaharas, tinatakot kapag hindi nila iboboto yung administrasyon. Kaya yung mga mamayan ng Sinipil ay takot talaga yung mga tao na lumabas. Iilang tao lamang ang lumabas kanina para sa aming meeting de avance. Sinamahan nila kami sa aming meeting de avance. Punong-puno po yung meeting de avance. Kahit sa mga pader sumisilip yung mga tao, nag-enjoy yung mga tao sa speech ni Alvin Uy at speech ni Atty. Harold Respicio. Ang malaking alalahanin lamang kasi kanina ay doon sa center, ay sa likod noon merong opisina ng barangay doon na mataas, at sa taas nakikita na may mga nagiinuman na tao. At ang intelligence so far na sinasabi ay merong isang uniform police doon, may mga barangay officials, hindi natin alam kung kasama si kapitan doon, pero mukhang nagiinuman sila sa taas. Hindi namin alam kung armado sila. Merong bintana mula sa taas, direkto, pababa, papunta sa mga nag-i-speech sa harap. Doon sa center, kaya nga nag-aalala na lahat ng tao pag umpisa pa lamang kanina ng meeting de avance. Kaya nga kanina, once na pinatay nila yung ilaw, narinig namin na tumunog yung breaker, pak, nagsipa tayo, namatay yung ilaw, natakot na lahat. Lahat ng tao ay nagkagulo at lahat ay sinabihan na kami na umalis na. Ang naobserbahan po namin kanina sa aming meeting de avance, yung usual na police na naka-assign sa amin, wala pong naka-assign na police, at frantic yung asawa ni Mayor Alvin Uy na tumawag pa sa provincial at ilang mga kapulisan para lang pumunta doon sa barangay na yon, dahil nag-aalala sila dahil merong mga mainit na tao na nagiinuman doon tabi mismo ng barangay na may direct line of sight papunta sa mga kandidato na nag-i-speech. Pagdating sa huli, pagkapatay ng ilaw, mga ilang panahon pa, more than 30 minutes pa ang nakakaraan bago dumating yung mga pulis, at ang excuse nila ay hindi sila yung assigned doon sa meeting de avance na yon. Ang alam po dito sa ating bayan, napakainit po ang contest ni Mayor Alvin Uy at ni Atty. Harold Respicio dito sa aming bayan. Grabe po ang takutan, grabe po ang tutukan ng baril ng mga nakaraang eleksyon, grabe po ang harassment. Kaya yung toong takot laban sa buhay ni Mayor Alvin Uy, laban sa buhay ni Atty. Harold Respicio ay totoo po. Kaya po, hindi po satisfied ang taong bayan sa delayed na response ng mga pulis. More than 30 minutes bago sila dumating, going into 1.5 hours na papunta ng meeting de avance. Saka lang sila dumating, hanggat nga hinintay pa na mapatay yung breaker bago magkagulo ng lahat at bago kami tanggalin doon sa lugar na yon, para lamang maging ligtas ang lahat ng ating mga mamamayan, maging ligtas ang buhay ni Mayor Alvin Uy, buhay ni Atty. Harold Respicio, at higit sa lahat, ang buhay ng mga matatanda at bata. Lahat po dapat tayo ay hindi masaktan. Sa mga mamayan namin sa Sinipil, pasensya na po kayo at hindi namin natapos ang aming meeting de avance sa inyo. Pero binibigay po namin mensahe sa inyo, ay panahon na po para iligtas natin ang ating sarili, maging malaya tayo sa abuso, sa lahat ng mga nangaapi sa atin, sa lahat ng mga nangaharas sa atin. Sila po ang nandyan sa pwesto ngayon. Wala silang ibang ginawa kundi nakawin ang pera ng taong bayan. Wala silang ibang ginawa kundi nakawin ang inyong salapi. Ginagawa nila lahat itong mga pangharas nito at itong pananakot at posibleng pagpatay kay Mayor Alvin Uy at Atty. Harold Respicio dahil lamang ayaw nilang pakawalan ang malaking salapi na dapat sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat. Ang mensahe ko po sa lahat ng mga taga-Reyna Mercedes dito sa aming bayan, maging malakas po tayo. Huwag po tayong palulupig sa mga masasamang elemento na ito sa ating lipunan. Samahan niyo po si Mayor Alvin Uy at si Atty. Harold Respicio para sa isang maligtas at malayang lipunan
dito sa ating bayan. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo sa amin, ang inyo pong yakap sa amin, ang pumoprotekta sa amin, at sila po ang nagsishield sa amin laban sa kahit na anumang bala na ipapaputok nila sa amin. Mahal po namin kayo at lahat po ng ito ay pinaglalaban namin para sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio, nagbigay po ng statement. So yun mga kababayan, ito yun lang yung ating reaksyonan. So nakita nyo naman kung paano pagbantaan ang buhay ni Attorney Harold Respicio. Boto nyo po yan sa inyo pong lugar. Vice Mayor po yata siya, Vice Mayor. Susunod yan, magiging Mayor na yan. Susunod, magiging Senador na yan. Kasi yan po yung mga gusto namin, Sir Harold. No? Yung may pangil, yung pagsasalita pa lang, mararamdaman mo na sa kanya na meron siyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipinas. So kaya sa mga distrito o sa man lugar to, si Attorney Harold Respicio, paki-suportahan nyo po yan. Idol po natin yan. Yan po ang mga nararapat na mga nanunungkulan sa ating lipunan. Kita nyo naman po yung paggurguran, no? Pag sinabing politikal na usapan, ay talagang ano po yan, ay talagang bantaan po yan, labasan ng kargada, labasan ng baril. Kasi nga ho mga kababayan, ang pagpasok sa politika ay merong limpak-limpak na mga salapi na pwede mong maiuwi, boss! Wala na kasing ibang way para maging milyonaryo. Ang sabi nga ni Lisa Sanas, sama-sama tayo para maging milyonaryo. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Paano tayong uunlad? Paano tayo makakaahon sa hirap kung ang mga nakuupo sa lipunan ay puro mga kargado? Kargado ng ano, boy? Bahala na po kayo mag-isip kung anong karga yan mga kababayan. Kasi ang karga, marami pong ibig sabihin yan. Karga ng pulburon, karga ng utak talangka, mga ganyan. Siyempre, nalagyan yung mga kababayan natin ng pera, sinuhulat. Ayan, meron kang ganitong akap. Pagdating ng boto nyo kami. Biruin mo tinatapat pa talaga nila yung mga akap pagbibigay ng ayuda sa eleksyon. My goodness! Ano po yan mga kababayan kasi nakakatulong ang social media, yung mga ganitong mga vlogger na huwag tumanggap ng mga binibigay ng mga kandidato. Kasi syempre pag nabidyohan sila, marami na kasing nagbibidyo ngayon, dinaan ho nila sa ayuda, dinaan nila sa tamang proseso sa mga akap o paayuda ng ganito. Ba't yung tinatapat sa mga ganitong eleksyon? Ano po yan malinaw po yan ang vote buying mga kababayan. Yung pagbebenta ng 20 kilos na bigas, no? Ay ano po yan, malinaw na vote buying yan. Bakit nyo tinatapat sa mga ganitong mga eleksyon? Pwede nyo pa sana nung nakaraan taon pa yan or pagkatapos ng eleksyon, sa kanyo po yan ipamigay. Bakit ho ngayon? Di ba? Ang tanong ng mga kababayan natin, bakit ho ngayon? Pwede naman pagkatapos ng eleksyon. Kasi baka hindi na kayo manalo. Di ba? Hindi nyo na ibibigay yan. Diyos ko. Kaya mga kababayan yung team ni Tatay Digong, itong team ni Tatay Digong na Duterte, unahin nyo muna yan. Wala tayong ibang uunahin. Pinapangako ko po sa inyo, sinusugurado ko po sa inyo na yan po ay magtatrabaho ng tapat. No? Yung mga korap na mga nandyan, ipapakulong nila yan. At yung pera ng taong bayan, aalagaan po nila yan. Gagamitin po nila yan sa tamang paggamit. Hindi po nila ibubulsa yan. Sinisigurado ko po sa inyo. Opo. At pagdating ng panahon, siyempre mga DDS kami ni Tatay Digong, sasama kami sa mga Kalitol Day, kung saan man may mga nagagawang proyekto, ibablog natin yan. Tayo naman na magiging vlogger at ipapaabot namin sa inyo ano ba mga nagawa ng team ni Tatay Digong. Yun naman ang mga susunod na vlog natin. Kaya hindi tayo natatapos about lang sa ganitong pagtatanggol at pagkakampanya ng Team Duterte, pati yung mga susunod na mga balita na hindi pinapalabas ng live stream media kung anong mga nagagawa ng Team Duterte o mga nagawa ng Tatang Digong noon, tayo maglalabas. Tayo na ang magiging live stream media, tayo mga DDS. Yun ang pinakamalupit doon mga kababayan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, subscribe mo na, like mo na, para pagdating ng panahon, mapapanood mo pa. Pag nalo na tayo at sure win na tayo, talaga sure win na tayo, boss. Na hahanap ka ng panibagong mga content natin. Yun na.
yung mga pagbabalita ng mga nagagawa ng Team Duterte. Boom! Panis yan! Ha? Mga kababayan, yun po yung susunod na mga content natin. Basta ipangako nyo, suportahan po natin ang team na Tatay Digong. Ha? Oh. Ano po yan ha? Solid po yan. Diyan sila Pastor Kibuloy para itong Pilipinas ay maging maayos na mga babayan. Excuse me. So ano pa ba? So ayan, napanood nyo na po ha, yung kay Atty. Harold Respicio. Ipakiboto nyo po yan. At ay darating ang panahon. Magbabalita ako sa inyo kung ano naman yung ginagawa ni Sir Harold sa kanyang distrito. Kasi idol ko yan, magiging senador lang din yan. Churbul yan. So yun mga kababayan, maraming salamat po sa ano ng ating reaction video. Sana nagustuhan mo to. Susunod ulit, meron naman tayo mga reaction video. Buti gumagana tong ating laptop. At ay nakikita nyo ako ng matagal. Nakita kayo ng pogi, no? Okay, syempre, shoutout muna sa ating mga kumare dyan, yung mga nag-comment, nagla-like. Maraming salamat po sa inyo. At sa umabot kayo sa dulo ng video na to, sa mga kumare ko, mga subscribers ko dyan, sa OFWs, Canada, US, Japan, sa Lamami Sharma, Team Taghirap, yun, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po, at sa inyong pagsuporta. So, see you on my next vlog. Okay na yun. Sureball na tayo ha. Hindi ka na magbabago. Ilang tulog na lang natin, Beshi, ha? Sureball ha, Team Alyansa. At sama-sama tayo magbubunyi at magpapasalamat sa Diyos na tayo ay mananalo. Maraming salamat po and God bless you on my next vlog. Bye-bye. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas.
ba? Gosh. Irene Oy. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.